Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itong inyong monthly reading for September 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Taurus, ngayong September 2024. Para sa mga Taurus, you have dignified strength. Sa astrology, this is about being comfortable, no? Comfortable sa isang situation na meron ka. So, ngayong September, you will feel comfortable sa mga gagawin mo, sa mga goals mo. Maaring alam mo na kaya mo tong i-achieve. You are also, yung parang ano ka, hindi ka nagmamadali, no? Kumbaga, alam mo yung pacing mo. Alam mo kung ano na yung susunod na step para it's one step closer to your goals. Kasi itong trono na to, this is like your goal, no? Na gusto mong ma-achieve ngayong September. So, since you have that strength, meron kang lakas na gawin yan, na isa katuparan yan, unti-unti makakarating ka doon. No? Through your hard work, through your courage, your empowerment lang sa sarili mo, confidence mo. You also have the 10th house, or speaking of confidence, this is about how you present yourself sa mundo, no? This is about your reputation. Maaring ngayong September, you will focus on building a strong career, a strong foundation sa business, or just showing kung gaano ka katatag pagdating sa pag-overcome ng challenge. Kasi itong mga mountains na to, it symbolizes challenges that you have to overcome. Pero dahil nga you have the strength that you need, then definitely makukuha mo yun, no? Oo. So, through your hard work, through your empowerment, your confidence, meron kang goal na ma-achieve sa career mo, sa business, sa finances mo. Let's see what else. You have series which is about nurturing, taking care of yourself. I think ngayong September, you will also practice self-love, self-care, lalo na kung medyo napabayaan mo yung sarili mo ng mga nakaraan. So, syempre, kanya-kanya tayo ng pamamaraan para maalagaan yung sarili natin. Yung iba, sa pagbabasa ng libro, that's how they feel comfort or feeling nila na alagaan nila yung sarili nila. Yung iba, through exercise. Yung iba, through food or kung ano-ano pa. So, I think you will also take care of yourself, your well-being. Kasi syempre, no, paano natin maaabot ang ating mga pangarap kung tayo ay mahina? Kasi kailangan nating alagaan yung ating sarili. Diba? Physically, mentally, emotionally, and spiritually. Let's see your overall energy for September. You have the Two of Swords. So, merong decision na kailangan kang gawin. Pwedeng ito ay medyo mahirap na decision for you, na maaring meron kang mga kinoconsider na tao sa paligid mo, or maaring humihingi ka ng advice from someone na may experience para matulungan ka kung ano yung pipiliin mo. So, yung iba sa inyo pwedeng change of career kayo ngayong September, or meron kayong gagawing project or business na papasukin na hindi siya ganun kadali para pagdesisyonan mo. But actually, itong Two of Swords energy is about connecting to your higher self, na yung instinct natin, di ba? Oo. Minsan kasi, pag ang tao masyadong logical, natatabunan niya yung instinct, yung intuition natin na, uy, maganda tong subukan, maganda tong gawin, or ito yung best possible decision. So, connect to your higher self. Kung ano yung nararamdaman mo that will bring good results para sa'yo, yun yung piliin mo. Your challenge is the Seven of Pentacles. So, maaring may mga pagkakataon ngayong September na parang mainipin ka. Oo. Yung parang maiksi ang pasensya mo. Kaya nga, kailangan mo ring i-develop yung patience
ng paghihintay na syempre kapag tayo'y nagtanim, hindi naman kinabukasan eh magbubunga na agad yon. So, kailangan nun time, energy, effort, 'di ba? Ah, may prosesong kailangan pagdaanan. So, yun yung kailangan mong maintindihan at i-develop sa sarili mo, yung patience. Kasi eventually, kung ano man yung effort mo, makikita mo yung resulta niyan. Okay? Your opportunity is the Eight of Pentacles. Oh, this is about hard work. You have the opportunity to work harder ngayong September. At meron kang ima-master na skill or craft na talagang parang ikaw yung expert doon, 'di ba? Kaya nga yung iba, let's say mga doctors, meron silang specialization. At yung mga espesyalista na doktor, sila pa yung mas mataas yung rate nila or yung doctor's fee nila is because meron silang specialty. Nagsa-specialize sila sa specific area na masasabi mong marami silang kaalaman doon. Unlike yung mga general doctors na, uh, hindi ganun kalalim yung kanilang uh, inaral sa isang aspect. Kumbaga parang generalize lang siya. Okay, so for some of you, you have the opportunity to master a skill kung saan ka talaga magaling, kung saan mo talaga, nasan yung interest mo, at mas mai improve mo pa yan ngayong September. Your blessing is, the devil. As a blessing, maaring meron kang unhealthy habits na ile-let go ngayong September na alam mo na hindi ito na nakakabuti or makakatulong sa pag-unlad mo, sa paglago mo. Kasi minsan, 'di ba, kahit alam natin unhealthy 'yon sa buhay natin or it's toxic sa buhay natin, hinahayaan natin because for some reasons meron tayong nakukuhang benepisyo doon, 'di ba? Mm. Kaya lang ah, hindi sa pangmatagalan kasi siya, no? So kung I think ito yung isa sa decision making na gagawin mo if you're going to let go of that toxic situation or unhealthy habits na meron ka eh. Mm-mm. At maaring iba sa inyo magpo-focus talaga sa may kapararakan. Oo, may word na gano'n eh. Yung kumbaga may mas mahalaga para sa'yo. Doon ka mas magpo-focus. Okay, let's see your money, career, finances, energies. Oh, you have the Seven of Cups, you have the Three of Pentacles, and the Three of Wands. Okay, so clarity ang nakikita ko sa inyo rito, Taurus, when it comes to your money, career, finances. Although marami kang options, I think isa yan sa pinagdidesisyonan mo. Siguro yung isa sa major decision mo is about your career path, your business, your job, or yung projects mo moving forward. But meron kang mapipili na finally and doon ka mas magpo-focus. Doon mo pa uunlarin, no? Yung sarili mo. And I see you getting a lot of opportunities diyan sa kung saan ka magfo-focus. Let's say yung iba sa inyo multiple sources of income, kaya lang hindi ka na hindi ka na hindi mo na naaasikaso yung iba kasi nga ang dami mong iniisip. Pero kung meron kang specialization, may focus ka, mas magiging magaling ka doon. At mas magiging worth it for you pagdating sa resulta. Sa love life, we have the King of Pentacles, the King of Cups, and the Ten of Wands. Okay, so some of you, maaring burdensome ang isang relationship para sa inyo. Although there is love, no? Kaya lang pwedeng merong person na umaasa sa inyo na lahat na lang inasa sa inyo. Can be anyone, can be a romantic partner or a family member. So I think ito yung kailangan mong i-address with that person na kumbaga instead na maging burden siya sa'yo, tulungan ka niya. Oo, 'di ba? You also have roses. You have emerald healing. Oh, okay, going within. Yes, I think you are realizing your worth. Itong love na to, I think this is love para sa sarili mo.
because healing is also here. So kung meron ng mga bagay na hindi ka pinapansin for yourself, pero alam mong makakabuti yun para sa'yo, papansinin mo na, aayusin mo na. And I feel like that's part of the healing process na gagawin mo, yung pag-let go ng mga unhealthy habits sa buhay mo. Trust your body, treat your body like the palace it is, yes. So, talagang, ito yung sinabi ko na focus sa sarili mo, no? Na mas ma-appreciate mo yung sarili mo regardless kung ano yung sasabihin or opinion ng ibang tao sa'yo. Because you will love yourself more, 'di ba? Oh. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.